kang masigla, natapos kang yurakan ng mga buhay, pagkain ng bukas. Jesus, manis pitetot, manis, Jesus. Cimus et totus noster, Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang Eucharistia, ang siyang bukal at tururok ng ating buhay Kristiyano. Sa Eucharistia, nagiging handa tayong humarap sa mga hamon ng ating buhay espiritual. Sa pamamagitan din ito, na ipapahayag nating tayo ay isang tunay na sambayanan ng Diyos. Sa tuwing natitipon tayo sa Eucharistia, sa tuwing inaalay natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang lahat ng mga bunga ng ating pagsisikap. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Dugo ang nagpatibay sa unang kasunduan ng Diyos at ng mga Israelita. Kasunduang tanda ng kagustuhan ng Diyos na makibahagi sa buhay ng piniling bayan. Nang mapalitan ang kasunduang ito, pinagtibay ni Jesus ang bagong kasunduan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang isang taong sumagot. Lahat ng iniutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at pinasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugo ng mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga bangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito, ang siyang katibayan ng pakikipagtipang, ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kausutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa Panginoong tumubos, kalis ng inumihandog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumihandog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumihandog. Sa Diyos ko't Panginoon, ano nang aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ikaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoon tumubos, kalis ng
kalooban ng Panginoon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tubos, kalis ng inumin, handog sa Panginoong tubos, kalis ng Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo ng Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. sa Panginoon ang tubos, kalis ng inumin, handog sa Panginoon tubos, kalis ng Pinagiging ganap ng bagong tipan ang lumang tipan. Lubos na kinalulugdan ng Ama ang pag-aalay ni Hesukristo. Ang dugo ni Jesus ang pumapawi sa ating mga kasalanan. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay, wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan, at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo. Sa ikinapagpapatawad ng mga kasalanan natin, ang dugo ng mga kambing at mga toro, at ang abo ng dumadalang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan, ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso, upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sitayo po ang lahat. pagkain mula sa langit, ngayon'y hain sa daigdig, handog na kaibig. Lahat ng ialay ang korderong nagliligtas, ang mana ng kami yung kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay.
ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag lahat kaming iyong alagad sa buhay mong walang wakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng piyesta ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bahang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa." Kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng mga kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at iminigay sa mga alagad. "Kunin ninyo ito, ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila. At uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapiyastahan ng kabanal-banalang katawan at dugo
ng ating Panginoong Hesukristo, ang Corpus Christi. Alam niyo po, my dear friends, ang Eucharistic presence ni Kristo sa bawat isa sa atin ay isang the gift par excellence. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Naway, let us prepare to evoke in our souls the Eucharistic wonder. Alam niyo po sa kasaysayan at kultura ng mga Hudyo, in their Passover meal, the Jewish people commemorated the history of salvation. The wonders God bestowed upon His people. Lalong-lalo na yung kanilang liberation from slavery in Egypt. Sa kanilang pagdiriwang, ang bawat pamilya ay naghahanda at kumakain ng kordero, ng paskalam. Sa pagdating ni Jesus, siya na ang naging bago and definitive paskalam na inialay sa krus na ating tinanggap at kinakain sa bawat banal na Eucharistia na ating ipinagdiriwang. Sa pagdiriwang po natin ngayon ng dakilang kapiyastahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, meron po tayong 3 punto na pagninilayan tungkol sa banal na Eucharistia. Una, ang banal na Eucharistia ay isang pag-aalay, a sacrifice. It is the sacrifice of Christ's emulated body and blood. Ang dugo at katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ang dugo na ibinuhos para sa ating lahat. Sinabi niya sa huling hapunan na ating isinasabuhay hanggang sa ngayon sa bawat Eucharistia na ating ipinagdiriwang. In the Eucharist, we find our nourishment. Matatagpuan natin ang tunay na nagbibigay kalusugan sa ating katawan. It is a new food that gives life. Ang bagong pagkain na nagbibigay buhay at nagpapasigla sa ating buhay Kristiyano while walking toward the Father. Pangalawa, ang Eucharistia ay nangangahulugan ng presensya ni Kristo sa bawat isa sa atin. The risen and glorified Christ remains in us in a mysterious way, subalit sa tunay na pamamaraan sa banal na Eucharistia. This presence of Christ demands an attitude of adoration on our part and a personal communion with Him. The Eucharistic presence ensures that He remains with us and carries out the word of salvation. At higit sa lahat, ang Eucharistia ay misteryo ng ating pananampalataya. Ito ang susi na pananampalataya. So, ang banal na Eucharistia ay isang pag-aalay. Ang banal na Eucharistia ay nangangahulugan ng presensya ni Kristo sa bawat isa sa atin. At pangatlo, ang banal na Eucharistia ay ang misteryo ng ating pananampalataya. Magsitayo tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Si Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing,
Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom. Buhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang ang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia ay maging tunay na handa ng pagkakaisa, pagkakapatiran at pagbabahaginan. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang maghandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. tanggapin nawa ng Panginoon itong mga paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinamagan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong loob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagita ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tani mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunay, paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya't inihain, upang ang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak, ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Jesus na aming mahal, iligtas mo kami Jesus na aming mahal, ngayon Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Maupo po muna ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalaing lahat kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. At